pangunahing pangangailangan talaga ng isang tao ay ang pera. Ang sabi ng iba ay hindi mo naman ito kailangan, basta ang kailangan mo lang ay ang maging masaya. Anong masasabi mo tungkol sa bagay na to? Pera nga ba ang sagot sa lahat ng problema? Kung ganon, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ipinanganak si Maribel sa isang magulong pamilya. Palaging nag-aaway ang kanyang nanay at tatay simula nang ipanganak siya. Ano ka ba naman, Jose? Magtrabaho ka naman. Hindi yung palagi ka na lang tumatambay para makipag-inuman. Galit na sabi ni Aling Corina habang nagiinom ang kanyang asawa. Ipinapahiya mo ba ako? Humanap ka naman ng magandang lugar para pagsabihan ako. Hindi yung sisigawan mo ako sa harapan ng mga tropa ko. Sagot ni Mang Jose. Nang makita ito ng dalagang si Maribel ay agad niyang inawat ang kanyang nanay at tatay. Hiyang-hiya siya sa mga tao sa tuwing may ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Nay, tay, umuwi na po tayo at doon na lamang po kayo mag-usap. Kinakabahang sabi ng dalaga. Sa kanilang bahay nagpatuloy ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Halos magkasakitan na ang mga ito at nagsimula ng magsigawan. Madalas na nga silang mapag-usapan ng kanilang mga kapitbahay at kung minsan nga ay naiimbitahan pa ang dalawa sa barangay. Wala ka nang ginawa kundi ang mag-inom. Magtrabaho ka naman. Nag-aaral pa ang anak mo, Jose. Galit na sabi ni Aling Corina. Dati naman ay nagtatrabaho ako. Pero anong ginagawa mo? Ipinangsusugal mo lang naman ang perang kinikita ko. Galit na sagot ni Mang Jose. Sa totoo lang ay parehong may problema ang kanyang mga magulang. Isang oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin tumitigil ang dalawa hanggang napagbuhatan na ni Mang Jose ang kanyang asawa. Nagdahilan ito ng pagkakaroon ng pasa sa mga mata ni Aling Corina at sakto namang dumating ang mga kapulisan. Tumigil na kayo. Sobrang daming beses nyo nang nare-reklamo, sabi ng isang pulis. Ngunit napansin ng mga ito ang basag na mga pinggan at iba pang mga kagamitan. Nakita din ng mga pulis ang mga sugat sa katawan ni Aling Corina. Mang Jose, sumama po kayo sa amin at sobrang dami nyo nang napeperwisyo, sabi ng pulis. Nagpumigla si Mang Jose at nakasakit pa ito ng isa sa mga alagad ng batas. Nang dahil doon ay wala silang ibang nagawa kundi ang ikulong ito sa selda. Simula noon ay naging tahimik na ang pamamahay ni Aling Corina at nagdahilan ito ng lalong pagbigat ng kanilang mga problema. Wala na silang makain dahil wala naman trabaho ang babae at higit sa lahat ay marami pa itong utang sa mga kalaro niya sa sugal. Nay, ano na po ang gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Maribel. Ako na ang bahala at huwag kang umiyak dyan. Kung gusto mo ay magtrabaho ka na lamang, pasigaw na sagot ng kanyang ina. Palihim na ipinagbenta ni Aling Corina ang kanyang katawan nang sa ganon ay makakain silang dalawa. Lumipas ang 2 buwan ay nakahanap si Aling Corina ng isang Amerikano na magbibigay sa kanya ng maayos na buhay. Ngunit ang hindi alam ng Amerikanong lalaki ay meron na siyang anak. Pasikretong umalis si Aling Corina at iniwan nito si Maribel ng mag-isa. Nalaman na lamang ito ng dalaga sa kanilang kapitbahay na iniwan at kinalimutan na siya ng kanyang sariling ina. Bakit yun naman po ginawa sa akin ng bagay na to? Ang akala ko po ba ay walang magulang na kayang tiisin ang kanilang anak? Umiiyak na sabi ni Maribel. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang babae at nagpatuloy ito sa kanyang pag-aaral. Gustong-gusto niya talaga na maging isang nurse balang araw. Pinasok nito ang kung ano-anong trabaho. Basta marangal ay agad niya itong sinusunggaban nang sa ganon ay makabayad siya sa mga kailangan niyang bayaran. Hirap na siya sa kanyang buhay pero handa niyang gawin ang lahat para sa kanyang pangarap. Hindi dapat ako magpaapekto sa mga masasamang nangyayari. Pero mas masaya pa rin nakasama ko si nanay at tatay kahit palagi silang nag-aaway. Malungkot na sabi ni Maribel sa kanyang isipan. Sa umaga ay nag-aaral siya at sa gabi naman ay nag-aalaga siya ng isang matanda. Tuwing Sabado at Linggo naman ay ume-extra siya ng mga labahin sa kanyang mga kapitbahay. Pagkatapos noon ay naglalako pa siya ng turon at lumpiang toge, pandagdag sa kanyang kita. Wala talagang sinasayang na oras si Maribel
para lamang maisalba ang kanyang sarili sa mabibigat na pagsubok sa kanyang buhay. Isang araw, iyak ng iyak ang dalaga nang malaman nito na pumanaw na ang matanda na kanyang inaalagaan. Pasensya na po kayo, Lolo, kung wala po ako sa tabi niyo noong pumanaw kayo. Masaya po ako na dumating kayo sa aking buhay. Umiiyak na sabi ni Maribel. Ngunit isang magandang balita pala ang kanyang malalaman kapalit ang kanyang kalungkutan. Maribel, di ba 2 taon na lang ay matatapos ka na sa pag-aaral? Bago mawala si Papa ay sinabi niya sa akin na sagutin daw namin ang lahat ng iyong pangangailangan para sa iyong pag-aaral, sabi ng anak ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Maribel at hindi makapaniwala sa kanyang matatanggap. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya at malaya na niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Maraming salamat po. Hanggang sa huli po ay ramdam ko pa rin ang pagmamahal ni Lolo. Umiiyak na sagot ni Maribel. Nang dahil doon ay Sabado at Linggo na lamang siya dumidiskarte ng pera. Kumakasya naman ang kanyang kinikita sa loob ng maraming araw. Madalas siyang magtipid, ngunit mas magaan naman ang kanyang pinagdadaanan kesa noong mga nakaraan. Lumipas ang mga taon ay nakapagtapos na si Maribel sa kanyang pag-aaral. Lubusan talaga ang kanyang pasasalamat sa mga anak ng kanyang matandang inalagaan. Maraming salamat po sa lahat ng itinulong niyo sa akin. At sa kaunting panahon na lamang po ay matutupad ko na po ang aking mga pangarap. Nakangiting sabi ni Maribel. Walang anuman. Mabuti kang tao. Kaya nakuha mo ang loob ng aming papa. Sagot ng isang babae. Hindi nagtagal ay nagkaroon na ng trabaho si Maribel. Isa na siyang nurse sa isang kilalang ospital at ang lahat ng mga pasyente doon ay napapamahal sa kanya. Iba kasi talaga kung mag-alaga si Maribel. Itinuturing niyang kapamilya ang bawat pasyente na inaalagaan niya. Kaya sa tuwing gumagaling na ang mga ito sa kanilang mga karamdaman ay nalulungkot talaga ang dalaga. Paano naman kasi ay umuuwi na ang mga ito sa kanilang tahanan. Iha, Maribel, maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. Nagkaroon ako ng lakas para lumaban dahil palagi ka nandyan para sa akin. Nakangiting sabi ng isang matandang babae. Wala pong problema, Lola. Masaya po ako na nakilala ko po kayo. Palagi po kayong kumain ng masustansya at matulog po kayo ng maaga. Nakangiting sagot ni Maribel. Sa bawat pag-alis ng mga pasyente ay panibagong tao na ulit ang kanyang makikilala. Talagang nalulungkot siya dahil palagi niyang naaalala ang kanyang ama't ina. Pinapangarap pa din niya ang malabo ng mangyari na manumbalik ang kanilang pamilya. Sa tuwing binibisita niya kasi si Mang Jose sa kulungan ay ayaw na siya nitong makita. Hindi niya naman malaman kung paano niya kakausapin si Aling Corina dahil alam niya naman din sa kanyang sarili na wala na itong pakialam sa kanya. Pangarap na lamang para sa kanya ang bagay na ito. Pangarap na malabong matupad dahil matagal nang naubos ang natitirang pag-asa. Lumipas pa ang mga taon ay palagi na siyang nabibigyan ng mga parangal. Marami kasing mga pasyente ang pumupuri sa kanyang pag-uugali at iba daw talaga siya kung mag-alaga. Ngunit kahit na ganoon ay walang naiinggit sa kanya dahil kahit mismo ang kanyang mga katrabaho ay masaya para sa kanya. Nurse Maribel, congrats nga pala sa'yo. Talagang sumasaya ang ospital ng dahil sa'yo. Nakangiting sabi ni Nurse Lester. Maraming salamat. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Masayang sagot ni Nurse Maribel. Isang araw ay naglib muna ang dalaga sa kanyang trabaho dahil gusto niya munang makapagpahinga. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep ay nakita niya ang matanda na pinagtutulungan ng mga magnanakaw. Nang makuha ng mga ito ang pera ng matandang babae ay nakatikim pa ito ng isang malakas na hampas sa ulo na nagdahilan ng pagkawala ng malay nito. Lola, gumising po kayo. Tulungan niyo po ako. Nurse po ako at kailangan po natin siyang madala sa ospital. Nagmamadaling sabi ni Maribel. Nang dahil doon ay bumalik ulit siya sa kanyang trabaho. Inalagaan niya ang matanda at mabuti na lamang ay nakausap niya agad ang pamilya nito. Nurse Maribel, maraming salamat po sa inyo. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po kami mayaman.
Baka po kulangin kami sa pambayad sa ospital. Malungkot na sabi ng anak ng matanda. Napabuntong hininga na lamang ang babae, ngunit nagdesisyon ito para gumanda ang lagay ng matanda. Sige po, ako na po ang magbabayad ng kulang. Ang mahalaga po ay mailigtas ang buhay ng nanay niyo. Sagot ni Maribel. Isang linggo ang lumipas ay nahuli ng mga pulis ang mga magnanakaw. Pakiusap, huwag niyo na po kaming ipakulong. 50 pesos lang naman ang laman ng pitaka ng matanda. Sabi ng isang magnanakaw. Ano? Pero muntik niyo nang tapusin ang buhay ng aming ina, kaya mabubulok kayo sa kulungan. Galit na sabi ng isang lalaki. Lumipas pa ang 3 araw ay nagkamalay na ang matanda. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat ito kay Maribel dahil nagawa nitong iligtas ang kanyang buhay. Walang anuman po. Ang sabi po ng doktor ay baka bukas ay pwede na po kayong makalabas. Nakangiting sabi ni Maribel. Kinabukasan ay nagpaalam na ito sa kanya na ipambayad niya ang lahat ng kanyang pera ngunit hindi na ito mahalaga para sa kanya. Pinayagan siya ng doktor na makapagpahinga dahil 3 araw na lamang ay araw na ng Kapaskuhan. Wala na siyang 13-month pay dahil pati ito ay naipambayad na niya sa pagpapagamot ng matanda. Nang dahil doon ay magiging malungkot ang Pasko ni Maribel. Bukod sa wala siyang kasama ay wala rin siyang maipanghahanda. Ganito talaga ang buhay. Pero masaya naman ako na nakakatulong ako sa ibang mga tao. Positibong sabi ng babae sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga araw ay araw na ng Kapaskuhan. Naririnig ni Maribel ang saya ng pamilya ng kanyang mga kapitbahay kaya nakaramdam siya ng isang matinding kalungkutan. Inaalala niya ang kanyang mga magulang dahil gusto niya pa rin itong makasama. Nagulat na lamang siya nang kumatok sa kanilang bahay ang isang matanda. Lola, mabuti naman po at maayos na kayo. Halina po at tuloy po kayo sa loob. Pasensya na po pero wala po akong handa. Nahihiyang sabi ni Maribel. Walang problema, Iha. Hayaan mo at pupunta din dito ang aking mga anak. May dala silang mga pagkain at pagsasaluhan natin ito mamaya. Sagot ng matanda. Pero mas lalong ikinagulat pa ni Maribel ang pagdating ng iba pa sa kanyang mga dating naging pasyente. May mga dala itong pagkain at regalo sa kanya. Punong-puno ang loob ng bahay ng bisita, kaya ang iba ay nasa labas na ng bahay. Ipinagdiwang nila ng sama-sama ang Kapaskuhan. Dito niya naramdaman na pwede palang tuparin ng iba ang kanyang mga pangarap. Hindi man niya kapiling ngayon ang kanyang nanay at tatay, ngunit nandoon naman ang mga tao na kanyang napasaya. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinigay niyo po ang hiling ko ngayong Kapaskuhan. Masayang sabi ni Maribel. Ang mas ikinagulat niya ay sinabihan siya ng isang matanda na sa kanila na tumira matapos itong malaman na mag-isa lamang siya sa kanyang buhay. Nang dahil doon ay nagkaroon siya ng bagong pamilya na magmamahal sa kanya. Hindi nagtagal ay niligawan siya ni Nurse Lester. Naging silang dalawa at nagpakasal sila. Nagkaroon na siya ng isang masayang pamilya at ipinangako nila sa isa't isa na mamahalin at hindi nila iiwan ang kanilang mga anak. Marami tayong mga pangarap sa buhay na hindi mabibili ng pera. Mga simpleng pangarap na kung saan ay talagang sobrang nakakapagpasaya. Tandaan mo na mahalaga pa rin ang pera. Ngunit mayroong mga bagay na hindi matutumbasan ng pera. Piliin natin ang maging matulungin dahil ang Diyos na ang bahala sa atin. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless us all.